Magandang araw mga kapatid, mga kababayan. Welcome once again to my small channel. This is EJ Morse. Kumusta po kayong lahat? Sana nasa maayos kayong kalagayan, saan mang dako ng mundo kayo naroroon ngayon. Kumusta na po ang ating mga OFW sa lahat ng dako ng mundo? Sana po ay nasa maayos din kayong kalagayan ngayon. Thank you for joining me today. At para po doon sa mga ngayon lang nakapasyal dito sa aking channel, please subscribe. Paki-press na rin po ang bell button at yung like button at paki-share na rin po ito kung inyong magugustuhan. At mainit na mainit ang ating topic for today. Tungkol ito doon sa kapa-file pa lang na impeachment ni VP Sara na nadala na sa Senado. Yun nga lang, may negative, may positive na mga reactions. Ang importante dito, ano ang reaksyon ng Senado o ng Senate President na si Chis Escudero? Kasi siyempre, pagkagaling sa lower house, sa Kongreso, at ang nag-endorso nga nito ay umabot ng 215 na congressmen, very, more than the required 1/3 of the total number of congressmen dyan sa lower house. At actually hanggang ngayon, may mga pumipirma pa na humahabol at meron pang mga nagsisignify na gusto rin nilang magpakita ng suporta at pumirma diyan sa sa impeachment complaint or complaints. So ngayon parang umaabot na yata sa 240 doon sa latest na aking narinig diyan sa ugong-ugong sa balita. So, ibig sabihin, talagang overwhelming ang desire, ang pagtulak dito sa impeachment para magkaalaman na kung ano talaga ang patutunguhan ni VP Sara. So ngayon, gaya ng sinabi ko, maraming mga reactions na gusto nating i-discuss ngayon, na mga importanteng reactions nitong mga political figures at na iba pang mga tao na nagpahayag ng kanilang suporta. Ang iba naman ay nagpapakita ng negative reaction at ang iba naman ay alanganin dito sa sitwasyon na to. But of course, unahin natin yung reaction ng PBBM, ng ating presidente. Ang sinasabi ni PBBM, ngayon na ito'y nagkaroon na ng positive endorsement galing sa Kongreso, wala nang choice or nagkaroon na ng positive move dito sa lower house, wala nang choice ang Senado but to go ahead with the impeachment hearings dahil nasa kanila na ipasa na. Kaya lang, may mga iba't ibang lumalabas na technicalities. Pero from the side of the President, ang sinasabi niya na, of course, all along, in my personal opinion, talagang this is the stand of the President para sa akin. Tama ang ginagawa ni Presidente na tahimik lang siya, na hindi siya masyadong nagpapakita or talagang hindi siya nagpakita ng suporta dito sa impeachment nito, sa impeachment ni Sara Duterte, dahil nga tama ang sinasabi niya na ito ay makakagulo. Hindi naman siya makakagulo in a sense na pwedeng pabagsakin ng gobyerno. Ang ibig niya sabihin dito, siyempre ito mga Duterte
Ang ingay nito. Hindi tumitigil ito ng ngak-ngak. Especially yung tatay at itong si BP Sara. Nakita nyo naman yung mga naging mga mga pronouncements ng mga nakaraang buwan. Ang ibig sabihin para sa akin, si PBBM, para lang hindi siya maatake verbally ng mag-ama or nung mag-aama, para mabawas-bawasan, kasi hindi rin naman talaga totally nawala. Para mabawas-bawasan yung pag-atake sa kanya verbally, sinabi niya na ayaw niya ng impeachment. Dahil makakagulo, walang maitutulong sa mamamayang Pilipino at makakagulo lang. Sa totoo lang, medyo may tama doon sa statement na yon. Ano ang tama doon? Pag siya nagpakita ng stand, hindi siya tatantanan ng pamilya Duterte na to. Hindi siya tatantanan. Mapipilitan siyang makipagbangayan on air dahil sa ingay na gagawin pag pinakita niya na suportado niya ang impeachment. So iniwasan niya yan sa paningin ko. Katulad na rin nung kung maaalala nyo, tungkol sa Pogo. Ang ingay-ingay. Ang dami nagsasalita about negative effect ng Pogo. Ang daming nananawagan ng mga senador, congressmen, etc. Nananawagan sila na para sa presidente raw, dapat mag-react na siya at patigilin na lahat ng Pogo. Naalala nyo yan? Walang imik si PBBM tungkol sa Pogo. Silently, pinag-aralan niya, tinimbang-timbang niya, ano yung mga negative and positive effect niyan, kung tatanggalin niya. At sa dinami-dami ng mga nananawagan sa kanya, tumahimik lang siya. Pero, nung dumating yung kanyang SONA, doon niya dineclare, binigyan niya ng ultimatum na ang Pogo ay hanggang sa Disyembre na lang ng 2024. Sa katapusan ng Disyembre. Nakita niyo yung epekto nun. Ang ganda nung dating sa mga mamamayang Pilipino. Doon sa Kongreso nagpalakpakan yung mga tao doon, mga senador at mga congressmen at mga guests. So yan yung nakikita kong personality ni PBBM. Tahimik lang siya sa mga isyung, mga importante na may effect sa gobyerno at sa mamamayan. Tahimik lang siya. Hindi siya yung taong matakaw sa interview, matakaw sa publicity. Tinatrabaho niya yung sa tingin niya dapat trabahuin silently. So yun po ang nakikita ko sa kanya. At ganito rin ang nakikita ko sa kanya dito sa impeachment na issue. So dito nga sa impeachment issue na to, impeachment complaint about the Vice President, ay tumahimik talaga si PBBM. At hindi siya nagpakita ng suporta talaga dito. Negative ang kanyang stand dito from the very beginning. So ang tingin ko dito, ito nga yung personality ni PBBM na ayoko nang maingay. Ayoko nang may gulo. Kasi kung yun nga from the very start nagpakita na siya ng suportado niya ang ang impeachment case na to. Ibang klaseng yan, bakbakan sa area yan, talaktakan yan, yung walang tigil na pag-iingay ng mga Duterte. Hindi siya tatantanan yan. So hindi siya maata-atake nitong sila Sara Duterte at ni PRRD tungkol dito sa impeachment na to. Wala silang magawa. Wala silang magawang reaksyon, hindi nila ma-atake personally
or hindi nila maatake doon sa issue ng impeachment. Kasi nga, sinabi niya na yung stand niya eh. Sa tingin ko, malaking role dito ni Juan Ponce Enrile, na isang batikang politician at abogado. Nasabi siguro sa kanya, tumahimik ka na lang. Dahil mahirap kalaban sa media itong mga ito. Samantalang si PBBM ay hindi ganoon kahilig na magsalita sa media, hindi ganoon kaingay. At saka, mananalo ka ba naman sa babae? Hindi siya mananalo dyan. Kaya tama lang na tumahimik siya, tama lang na sinabi niya. Anyway, tatakbo naman na tatakbo yan. Dahil responsibility ng Congress, ng lower house, na isulong. Dahil nga, doon sa mga hearing sa Quadcom, doon sa hearing sa Kongreso, grabe ang ipinakita nitong si VP Sara. Grabe. Na kawalang paggalang mismo doon sa Kongreso, doon sa lower house. Walang paggalang. Lalong-lalo na yung issue about the confidential funds. Alam naman ninyo, nakita nyo naman yan, kung gaano siya ka-disrespectful doon sa mga tao na nag-iimbestiga sa kanya. At isa pang issue, of course, yun ngang pagsabi niya na sa inis niya, kung hindi raw siya tatantanan, sa totoo lang, wala man umaway sa kanya. Kung hindi raw siya titigilan, pauhukay niya ang bangkay ng Ferdinand Marcos Sr. at itatapon niya yung labi doon sa West Philippine Sea. Hindi ba? At isa pang matinding issue, yung sinasabi, yung galit na galit siya nung time na naka-detain yung kanyang chief of staff na si Attorney Lopez, nung nag-press conference siya, yung nagmumura siya ng pagkalutong-lutong na mura, minumura niya presidente, minumura niya si Lisa Araneta Marcos, minumura niya si Romualdez, si Speaker Romualdez, at nagbanta. Yung sinasabi niyang pag ipinapatay daw siya, ay may kinausap na siyang tao para patayin din yung tatlo. Ngayon, binabawi niya. Kanina lang napanood ko sa kanyang press conference na wala daw threat siyang ginawa. Isipin niyo kung gaano kasinungaling yung babae na yan. Isipin niyo. Kitang-kita ng buong mundo yung ginawa niyang threat, and yet ngayon dinideny niya. Wala daw threat. Para bang yung sinasabi niya kasi na sinuportahan din ni Bato de la Rosa na yun daw ay conditional. Conditional daw. Na para bang ang ihina ng mamamayang Pilipino, na para bang kahapon lang tayo pinanganak, pag pintay daw siya, tsaka lang naman daw siya gagalaw yung kanyang kinausap para patayin si PBBM, para patayin si First Lady Lisa, at para patayin si Romualdez. Sa aking simpleng pananaw, na hindi abogado, gamitan natin ng logic. Yung isang tao na nagsalita ng ganyan, na may kinausap na akong papatay dyan, pero yan, mangyayari lang yan pag pinatay din ako. Style ng tatay niya yan eh. Di ba? Magsasabi muna siya na inutusan ko yung mga pulis na pagka-adik, pagbabarilin nyo. Pagbabarilin nyo. Maya-maya babawi. Pag nanlaban. Alam niyo yun, tinitwist ng konti yung pananalita para lang makaiwas sa posibleng kaso na haharapin nila. Parehong-pareho style niya sa tatay niya. Parehong-pareho sila ng style ng tatay niya.
Eto, nag-threaten muna. Tapos sasabihin niya, no joke, sinabi ko na yan. At pumayag sila. Yung sinasabi niyang kinausap niyang tao na papatay kila PBBM. No joke, pumayag sila. So ano effect sa tao nito? Alam nyo, yung may mga common sense naman na mga tao na nakinig dyan, alam ng mamamayang Pilipino at alam siyempre ng presidente yan na talagang threat yan. Threat yan. Nilagyan mo lang ng kambyo para makaiwas ka sa kaso. Pero hindi naman siguro ganun kahina ang hustisya. Hindi ganun kahina ang mga korte para mabola niya. Pareho ng style nga ng tatay niya na pagbabarilin nyo, tapos later on, bandang huli ng statement niya, pag nanlaban. Although minsan, talagang niyayabang niya na katulad ng mga nag-attend siya sa katulad nung nag-attend siya sa Senado, inamin niya talaga na minsan nga daw siya pa bumabaril. At kulang pa daw yan. Pag nakapwesto daw uli siya, dodoblehin niya pa. So, paano niyang babawiin yun? Yung sinabi niya na yon. Actually, may tulog talaga siya rito sa mga sinabi niya sa Senado. At pinagsisihan nila yan. Kung bakit nila pinahirap si Digong Duterte diyan sa Senado. Kasi nagyabang. Inamin niya na meron siyang death squad. Di ba? Tapos biglang babawi na naman. Parehong style. Ganon din yung ginagaya na Sara Duterte. Na sasabihin niya, may kinausap na ako. Pero papatayin sila pag pinatay ako. Alam niyo yun? Twist. Para may konting katwiran ka once sinampa sa korte yan. Pero ang threat, again, kung gagamitan mo ng logic, pag ikaw nakipag-usap sa isang mamamatay tao, sa isang assassin, na meron kang gustong ipapatay, malamang nagbayaran kayo. May kontrata yan na, sige, ganito. Threat na yon. May kinausap ka na eh. May kinausap ka na may ipapapatay ka. Tapos, lalagyan mo na lang ng katwiran na pag pinatay ako. The fact remains na meron ng threat dun sa tao. Meron ka ng kinausap na papatay. Meron ng threat. Meron ng plano. So, hindi mo pwedeng baguhin yung definition nun. Na meron ka ng planong patayin yung mga tao na yon. Di ba? Logical yon. Kahit ano pang istorya ang ilagay mo dyan, nakipag-usap ka na sa tao, meron ka ng kinontrata para patayin yung tao. Meron ng plano. Yung kondisyon, kung ano man yon, kung biglang umulan, kung biglang kumulog, yun ang kondisyon mo, wala yun eh. Bali, wala lahat yun. Ang titingnan dito, meron ka na bang kinontrata? Meron ka na bang kinausap para pumatay doon sa tao na yon? Regardless kung ano yung mga kondisyon sa likod na yon. Bali, wala yon. Ang importante, meron ng plano. Threat na po yun. Kaya hindi ko alam kung anong pinakatuwiran niya doon sa kanyang press conference na napanood ko. Sabi niya, wala daw threat. Wala daw siyang kinausap na papatay. Napakasinungaling. Again, manang-mana doon sa tatay niya. Manang-mana sa tatay niya. Sasabihin ngayon, kinabukasan babawiin. Pag nagbago isip niya. Di ba? Katulad din ng pagsasabi niya na adik si PBBM. Ilang beses niya sinabi yan. Ilang beses niya rin binawi. Wala ako sinabing ganyan. Wala ako sinasabing adik yan. Diba? Ilang beses yan. Ito ganun din, si Sara Duterte. Nag-threaten siya, yung press conference niya kanina, wala daw siyang ginawang threat. Grabe yung mga tao, no? Harap-harapan magsinungaling. Na para bang ang tatanga nating mga mamamayang Pilipino. Ang tatanga natin. Napanood natin, nadinig natin. Ang lutong ng mura.
Nilagyan lang nung ibang storya. Tinwist lang. Na, sinabihan, pag namatay ako. Alam naman natin na ano lang yun, na iniisip lang nila na bawas-bawasan yung kanilang liability pag umabot sa korte. Dahil sinabi, hindi naman siya papatayin dahil hindi ako pinatay. Again, the fact remains na may kinontrata ka na napapatay. At threat na yan. Plano na yan. Kainis, no? Kakainis. Yung tinatanga tayo, binubobo tayo, ginagago tayo. Sila lang ba ang matatalino rito sa mundo? Sila na lang ba ang matalino sa Pilipinas? Na pwede tayong bula-bulahin ng ganyan? Masyadong sumaksak sa ulo niya yung sinasabi na 32 million na bumoto sa kanya. Na ngayon, marami na dyan, lamang na dyan ang nagsisisi. At sinabi ko na rin yan minsan sa isa kong vlog, lumaki lang yan sa boto na pinanggalingan sa mga supporter ni PBBM. Dahil Luzon at Visayas, mas malaki ang boto kaysa Mindanao. Na kung saan, mas malaki naman ang supporters ni PBBM. Ngayon, solid na yung Mindanao. Hindi masyadong sikat si PBBM diyan. Kukunti, pero mas malaki ang contribution ni PBBM doon sa boto na nanggaling sa kanya papunta kay Sara. Kaysa si Sara papunta kay PBBM kasi manggagaling lang sa Mindanao ang majority. Pero yung majority ng boto na nagpanalo kay PBBM sa Luzon and Visayas, mas malaki yun na nakakontribute sa paglaki ng boto ni Sara Duterte. Yun din ang aking analysis. Pero hindi po ako hindi po ako loyalist. Ako ay pro-constitution. Suportahan natin yung presidente natin na nakaupo. Na hindi naman talaga hindi naman kamukha nung ginawa ni Duterte nung siya ang presidente. Malayong-malayo naman kung ikukumpara kay Duterte. Yung presidency ni Rodrigo Duterte. At dahil nga pro-constitution ako, nung time na nakaupo si Duterte, sinusuportahan ko rin yan. Nung una, hindi pa ako naniniwala sa EJK na yan. Akala ko talagang chismis lang yan. Until lumabas yung mga ebidensya, yung mga kwento, yung mga, yung mga sinabi ng mga lawyers, yung ICC. So, nakumbinsi ako na talagang hindi talaga maayos ang ginawa ni Digong Duterte nung siya ang nakaupo. Akala ko hindi totoo yan. Yung mga pinagpapapatay. Akala ko naman, konti lang yan, talagang nanlaban. Pero hindi ko alam na libo-libo pala talaga. Anyway, dumiretso tayo dito sa sinasabi na yung mga comments or yung mga reaction ng iba pang mga personality. Si Chis Escudero, sabi niya, hindi na daw makakapag-proceed ang impeachment proceedings diyan sa Senado dahil nag-end na yung session. Yung para bang irritable pa siya na kinikwento sa taong bayan na hindi na mangyayari yan. Kasi na yan, ganyan. Bakit sila? Inupuan nila ng 2 buwan yan. Sabi sa lower house. Inupo nila sa Kongreso, sa lower house, tapos kami ang mamadaliin nila. Teka muna, Senator Chis Escudero. Kami po ang kinakausap nyo, taong bayan. Huwag kang masyadong parang big boss ka dyan sa Senado. Yes, Senate President ka. Nire-respeto namin yung pagiging Senate President, yung Senate presidency mo. Pero, huwag ka naman makapagsalita, akala mo, pag-aari mo ang kumpanya, para ka CEO dyan sa Senado, na parang, huwag niyo akong madaliin. Alam ko, ginagawa ko. Dapat naman, may konti kang
pakundangan dahil ang kinakausap mo taong bayan. Dahil marami sa aming mga mamamayang Pilipino ang gusto matuloy yan. Kung magsalita kasi, okay lang sana sabihin mo yung totoong pananaw mo doon sa situation na ganito, nag-end na kasi ang session, pero dapat medyo apologetic ka ng konti eh. Hindi yung ang reaction mo, atakihin yung lower house. Unfair naman sa amin yan. Inupuan niya ng 2 buwan, tapos mamadaliin nyo kami. Teka muna. Kami ang kinakausap mo, si Escudero. Hindi lang yung mga congressmen, pati kami, kausap mo dyan. Dahil marami, lamang, majority sa mga mamamayang Pilipino gustong matuluyan. Kaya hindi ka dapat ganyan kung magsalita. Hindi ka dapat ganyan kung mag-react. Sa harap namin ganyan ka magsalita. Hindi naman kasi, hindi tama yan. Sila, hindi inupuan nila ng 2 buwan yan. Dapat, Senador Escudero, dapat ang reaction dyan, medyo apologetic ka pa nga eh. Sa mamamayang Pilipino, hindi na doon sa Kongreso man lang. Hindi na sa lower house, sa amin man lang. Medyo ganito nangyari. Late na natanggap ng Senado, di ba? Dapat ganito mga kababayan, di ba? Mga kababayan, pasensya na. Late na dala dito sa amin sa Senado yan. At hindi ko alam kung ano nangyari, bakit natagalan sila sa lower house. Pero, titingnan po natin kung ano pwede natin gawin. Hindi ba dapat ganyan, mga kababayan? Hindi ba dapat ganyan ang reaction? Hindi yung akala mo kung sino kang big boss. Iritado ka, irritable ka, na para bang sinasabihan mo, wag nyo kaming madaliin. Tapos na session namin. Ano man naman klase itong mga public servant na to? Babalikan ko na naman. Reviewin nyo nga, Mr. Senator, yung ating RA 6713 bago kayo humarap sa publiko. Reviewin nyo. At dapat yung, sabi ko nga doon sa vlog ko, itong nakaraang, yung kahapon, bago kayo magsalita sa publiko, bago kayo mag-hearing, bago kayo magsalita sa public, reviewin nyo yung RA 6713 para mabawas-bawasan ang yabang nyo. Mga public servant po kayo. Ang kinakausap nyo po, pag nagsasalita kayo sa television, nagsasalita kayo sa radio, nagsasalita kayo sa media, ang kausap nyo po dyan, taong bayan. Hindi kayo dapat ganyan ka-arugante. Tama ba mga kababayan? Itong mga public servant natin, bombahin natin to, wag natin tantanan to, wag natin payagan na ganyan sila ka-arugante magsalita. Ganyan sila ka-arugante magsalita sa media. Dapat lagi nilang iniisip tayo ang kausap nila. Dahil tayo ang nagpapasahod sa mga yan. Grabe ang privileges niyan. Lalo na itong Senate President. Ay grabe yan. Ang laki ng mga allowances niyan. Kung ang ordinary senator nasa mga 260, 270,000 per month, ito umabot na mahigit 300,000 per month yan. Plus yung mga bayad doon sa kanyang pagiging Senate President. Hindi ko na alam kung magkano pa yun. At allowances, napakalalaki. Kaya dapat naman, Chis Escudero, maging humble ka pag nagsasalita ka sa media. Kami ang kausap mo. Hindi lang yung mga reporter ang kausap mo diyan. Lahat ng mamamayang Pilipino kausap mo. Na para bang, teka muna, wag niyo kami madaliin. Punyeta kayo. Magpapahinga na kami, tapos na session namin.
Ganyan ba tama reaksyon ng isang public servant? Dapat man lang, pasensya na po kayo at titingnan natin kung ano pwede natin gawin dito. Alam kong gusto niyo nang magkaroon ng resolution to. Gusto niyo magkaroon ng matuloy na ang hearing nito. Pero pag-aaralan po namin paano natin itutuloy ito. Hindi yung sila nga inupuan nila 2 buwan sa kanila tapos kami mamadaliin nila. Payag ba tayo nagaganyanin tayo? Huwag po tayo pumayag. Again, yung aking advocacy na panindigan natin na tayo ang mga boss ng mga ito. Dahil tayo ang nagpapasahod sa kanila. Pero sinasabi ko nga, hindi naman tayo mayabang na boss. Hindi naman tayo demanding na boss. Hindi tayo arrogante. Ang gusto lang natin, tama ang serbisyong ibinibigay sa atin base doon sa Code of Ethical Conduct na dapat nilang ino-observe. Yan nga yung RA 6713. Sabi ko nga, dapat lagi nilang binabasa yan. Bago sila maghihiring, bago sila haharap sa publiko. Kakainis. Napahaba na ako, marami pa sana akong bibigyan na reaksyon. Pero, itutuloy ko na lang itong ibang reaksyon sa susunod kong vlog. Medyo humaba ako rito doon sa reaksyon ni PBBM at reaksyon ni Senate President Chis Escudero. Masyadong hahaba at meron pa tayong ibang dapat gawin. So, puputulin ko na muna dito mga kababayan. Itutuloy ko doon sa isa pang kasunod nito na vlog ko. Itutuloy ko yung reaction nila Pulong Duterte, nila Baste Duterte, nila Sal Panelo, pati si Harry Roque nag-react. At finally, pag-usapan natin yung reaction ni BP Sara tungkol dito sa impeachment case niya. Okay? So hanggang dito na lang po muna. Thank you so much for joining me. Mga kababayan, ladies and gentlemen, thank you so much. At sana doon sa mga bago lang dito sa aking channel, kindly subscribe at paki-hit na rin yung notification bell. Pati yung like button na po para medyo lumaki-laki yung ating community at magkaroon pa tayo ng maraming vlog, magkaroon tayo ng maraming information at ma-inform yung mga tao na umaasa lang dito sa ganitong klase ng media para magkaroon sila ng balita ano yung mga latest na nangyari sa ating kapaligiran dito sa Pilipinas. Thank you so much at sana magkita-kita pa po tayong muli.